Kasira Brigada! Tuloy tayo mga kabrigada, pag-uusapan naman natin ngayon. Actually, ngayon ko lang ito nalaman, partner. Actually, kahapon, nung naglabas na ng statement itong ating PCA, mga kabrigada. Ito pong tinatawag ho natin na Coco Lisap. Kasira Brigada! Diba? Coco Lisap. Diba? Coco Lisap. Coco Lisap. Ang tawag doon, Brigada Gabs, coconut scale insect. Yan, di ba? Kasi para siyang kulisap, pero ang tinatarget ho niya mga kabrigada, itong mga... Mga dahon. Mga dahon ng niyog, Brigada Yan, Gabs. partner. Okay, alam naman natin kung gaano kahalaga ang supply na niyog sa Pilipinas. Oh. Siyempre, yung mantika natin, Brigada Gabs, galing sa niyog. Correct. Diba? Diba? At dami hong produkto ang ako baga ba coconut-based mga kabrigada. Ito ho kasing kokolisap na ito ay malaki raw ang nadali niyan mga kabrigada dito po sa Calabarzon. Sa Negros. Negros, mga kabrigada. Meron hong higit libo-libong mga puno, mga kabrigada, ang tinamaan ho ng peste na kulisap na yan. Sa Barm. Northern Mindanao. Naku. Daming lugar na, Brigada Gabs. Correct. Nasa mga 200 million allegedly yung sinasabi na cost ng mga damages na itong na-destroy ng kokolisap na ito, Brigada Gabs. Yan, at kaugnay ho niyan, yung PCA mga kabrigada, ito nga pong ating Philippine Coconut Authority, pinawi na ho yung pangamba ng mga coco farmers para ho rito. Makasama ho natin ngayong umaga, ito pong mga kabrigada, Sir Roel Rosales, ang Deputy Administrator po ng PCA. Magandang umaga po. Sir Roel, welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po, mga ka-Brigada, Gab, Abner, at sa lahat na nakikinig. Salamat po sa pagkakataon na makapagpaliwanag sa ating mga magniniyog, sa ating mga kapwa Pilipino ngayong Independence Day, na ang coconut industry po ay well protected laban sa ating coconut scale insect. Opo, bago po natin na ilatag yung mga programa ho natin para ho maiwasan yung infestation pagkalat ho nito, pwede ho pakibigyan ho muna kami ng background there. Ano ba itong kokolisap na ito, itong coconut scale insect, ano ho yung epekto ho niya at gaano na kalawak yung naging damage ho niyan sa atin sa mga nagdaang buwan? Pamilyar na po sa ating lingwahe ang kokolisap dahil nung early 2011 hanggang 2015 ay nanalasa ito sa Southern Tagalog region na kung saan talagang nakita natin na naging brown ang landscape ng coconut dito sa Batangas, part ng Laguna at Quezon. In fact, even at that time sa Basilan, mga 2.4 million coconut trees po ang naapektuhan nito. So napakalawak po ng naging kanyang damage at in terms of both lost coconut at saka sa kabuhayan ng ating mga magninuyog. Ito po ay nasa ating kalikasan na. At since ito ay nag-establish na ng kanyang kumbaga roots dito sa Philippine coconut industry, ay hindi na yan mawawala. Kaya nung 2018-2019, ito namang Zamboanga area ay tinamaan din ng another infestation, mga 1 million trees ang naapektuhan. At dahil na rin sa pagbabago sa ating kalikasan, sa ating klima, ay humahanap ito ng condition na kung saan ito ay mabibreak yung balance of nature. Kasi once nag-establish tayo ng mga treatment at saka control mechanism, mag-i-establish ang ating environment, magkakaroon ng balance of nature. Pero may mga climatic aberration, kaya mga human intervention na nakakapag-trigger uli ng infestation. At ito na nga ning nangyari nung tayo ay nag-dry spell at very long dry spell actually dito sa Zamboanga area at sa ibang panig ng Kapuluan. Itong kokolisap ay insekto po ito na nabubuhay sa ilalim ng mga dahon ng nyog. So kinukuha nila yung sustansya kaya unti-unti na ninilaw ang puno ang dahon hanggang maging brown. At siyempre, naapektuhan po yung ating productivity. In worst cases, may namamatay. So, ito po ay kailangan sugpuin at medyo may challenge yung kanyang pagsugpo dahil dito lang po siya sa ilalim ng dahon na bubuhay at may waxy
cover po siya. Hindi basta-basta natatanggal. Kaya nung unang intervention, ang ginawa natin, gumamit talaga ng malawakang gamit ng chemical para dumaan sa loob ng niyog yung chemical na magsusugpo nito. Pero ngayong mga panahon, hindi na po tayo nag-tribe sa chemical as much dahil nakakita na rin tayo ng mga safe at environmental friendly na safe naman yung chemical kasi may protocol po tayong sinusunod. Pero ngayon po ay environmental friendly at sustainable practices ang ating pinapatupad. Yun po. Pero Sir Roel, tama po ba yung pagkaintindi ko na may iba't ibang stages siya eh. Magsisimula siya bilang uod, nagdidestroy ng mga dahon, then kapag ka nagmetamorphose siya, naging ano siya, syempre papasok doon sa anong tawag doon sa cocoon, and then pagka lumabas, lilipad na, maging kulisap na. So at various stages ba destructive siya doon sa puno ng niyog? Kung coconut scale insect po ang pinag-usapan natin, ay ang mapaminsala po ay yung ating female species. Dahil siya wingless, stationary, at talagang kinukuha niya yung sustansya. Ang tinutukoy po natin na dumadaan ng metamorphosis stages ay itong coconut spike moth infestation sa ating calabarzon. Ito po ay dati ay hindi ito of any consequence na peste ng nyog. Subalit, again, mas malamang ay dahil nga sa mga environmental factors na nangyayari, mga climatic changes, bigla na lang itong sumulpot, itong March natin nakita, at nakita natin sa Calabarzon, bukod sa TSI in some portion, ay nagkaroon na ng minor infestation dito sa parte ng Quezon, at ito ay medyo nakikita na rin sa parte ng Laguna. At may sinasabi, meron nakikita rin sa Aurora. So lahat yan pinapatingnan namin, at nag-intervene na ang PCA sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa local government unit. At ito nga ang maganda, ang infestation control measure ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So, katulong din po namin ang UPLB, ang DOSTP card, para makapagbigay mga treatment processes para ito ay makontrol. So, ito po ay inaatendahan na natin dito sa Southern Tagalog. Mga 20,000 trees ang affected dito. At ito ay may mga treatment na po kami units na talagang tinitingnan para masugpo ito. So although gumagamit tayo ng chemical, ay ito po ay yung mga organic chemical para nga po maprotektahan natin ang ating environment. Kasi ang coconut po ay is primarily an export product. So pinoprotektahan po natin ang reputasyon ng ating mga produkto, lalong-lalo na po sa parte ng Europa, sa European Union, dahil po medyo very particular sa klase ng mga produkto na kanilang ginagamit. So, ang coconut po ay by natural, by default actually, ay organic. So, atin po itong pinoprotektahan. Even sa fertilizer na ginagamit namin, asin po ang ginagamit natin. Natural po, locally made na asin. Opo. Nabanggit po ninyo yung treatment na organic, yung pwedeng approach doon. Ano po yung mga organic components nito? Pwede ba organic kasi napaka-broad na termino yan, Sir Roel. Ano bang pwedeng composition ng pwedeng treatment doon? Sili ba? Ano ba? Asin ba? Nabanggit nyo po kanina. Ang treatment process po kasi natin, nagli-leaf pruning muna tayo para mabawasan yung population. Pagkatapos po noon ay ginagamit tayo ng mga insekto na kumakain ng CSI. So after that ay isa sa treatment natin ay ang fertilization. Pag na ibaba na natin yung infested na leaves o yung fronds, mababawasan na yung population. Tapos to further reduce the population, nagdadala tayo ng mga friendly insect. Kinakain nito yung CSI. At para matulungan na itong nagkasakit na puno ay makabawi, isa sa treatment natin ay ang paggamit ng salt para ma-revive itong ating coconut tree. So isa po yan sa organic na pamamaraan natin para tulungan muli manumbalik ang sigla
ng ating mga affected coconut trees. And of course, Mhm. we also practice organic farming at paggamit din ng mga parte ng nyug para kumbaga ibinabalik din natin lang sa nyugan yung mga magagandang practices upang mapalusog muli ang ating kalagayan ng nyug. Tulad ng paggamit ng bunot. Ilagay mo lang yan po ay nagko-conserve po yan ng moisture. Ayun po. Okay. Dahil nandiyan na ho tayo sa mga apektado na pag-usapan ho natin yung mga apektadong puno. Siyempre, yung treatment po natin nandiyan na yun. Nabanggit nga ho ninyo pruning, yung pag-treat natin sa infestation. Pero meron ho ba tayong kumbaga ba datos o eksaktong bilang ng mga apektadong cocoa farmers saka yung mga losses? Meron ho bang mga economic losses dahil po dito sa cocoa na ito, Sir Ruel? Opo, since may mga kalahating milyon tayo na puno na apektado, so based on data, we have about 3,000 farmers spread all over the country that are affected by the infestation. Karamihan po nito ay nasa Zamboanga area, particular sa Zamboanga City. In fact, papunta ako doon next week para tingnan yung aming patuloy na ginagawa doon para masugpo yung patches naman po. Although may mga area na talagang may medyo serious ang infestation, yun po ang talagang tinitingnan namin. So in terms of loss, estimated po based on the formula established during the Cocolisap days sa Calabar Zone, at worst infestation ay mga 60% of the harvest will be lost. So that will be equivalent to itong 516,000 infested trees can result into about 14 million nuts loss. So dahil mataas po ang presyo ngayon ng mga nyug, actually ito ang pinakamataas na presyo ng nyug at copra sa aking stay dito sa PCA. Mga 20 pesos na po ang nut. Iko-convert natin yan, mga 200 to 250 million ang ating loss. Projected loss actually, hindi naman po actual. Projected loss at the peak of the infestation. Pero kumpara po yan sa nangyari noong 2014 ay malaki-laki ang naging loss noon kasi 2.4 million ang infested trees at the time. Pero kung iuugnay natin to sa total production ng ating bansa, every year ang Pilipinas po ay nagpo-produce ng mga 15 billion po na nuts. So 14 million reckoned against 14 to 15 billion nuts. Maliit lang po pero very mindful kami na alam namin may economic loss yung mga local community. So tinutulungan po natin siya. Sige po. Sige po. With that, Sir Ruel, siyempre patuloy ho kami nga antabay dito kasi noong una namin narinig to medyo alarming. Pero doon naman po sa naging panayam ho natin ngayon, sabi ho ninyo, meron namang sapat na intervention. Pwede namang putulin yung mga dahon ng niyog. Pruning, di ba? Para hindi na kumalat pa. Pwede sunugin. With that, maraming salamat po. Sige po. Bawal po magsunog. Huling paalala. Bawal po magsunog. So, binababa lang natin yung dahon tapos ihaharap natin sa araw. Yun po. Salamat po sa pagkakataon na magpaliwanag sa ating po mga kababayan. At Happy Independence Day sa ating po lahat. Okay. Maligayang araw ng kalayan din po, Sir Ruel. Salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,